siya ay handang tumayong state witness. Pero ang sabi ni Remulla, no, sabi niya hindi pwede. Walang katotohanan. Kasi under investigation siya. Under investigation dahil ang ating mahal na pangulo ang nag-ano niyan. Remember mga kababayan, ang ating mahal na pangulo po ang nagdeklara niyan. Imbestigahan lahat, kaalyado man or hindi kaalyado. Kalaban, kakampi, 'di ba? Dapat maimbestigahan. Dapat 'yan managot. Kung sila ay mapapatunayang merong kasangkot sa mga ganitong klaseng anomalya, dapat managot. Matindi po. Kaya nga sabi ko sa inyo, matinding sindikato, napakalaking sindikato ang kalaban ng ating mahal na Pangulo ngayon. Kaya nga tayo na lang ang kakampi ng ating mahal na Pangulo eh. Tayo na lang pong taong bayan na nakasuporta sa ating mahal na Pangulong PBBM ang nasa likod niya. Dahil iwa-wipe out po ng ating mahal na Pangulo itong mga sindikatong ito. At napakalaki ng sindikatong ito, no? First time in the history ng Malacanang na merong tao or merong presidente na tumayo para banggain yung malalaking sindikato sa loob at labas ng palasyo. Diba? Sa loob at labas ng Kongreso at ng Senate. Speaker Martin Romualdez, kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya, imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Ito ang hamon ni dating Representative Zaldico sa Ombudsman. Yan mata. Imbestigahan daw ang ating mahal na Pangulo. Ito yung sinasabi natin mga kababayan. Ito nga yung sinasabi natin eh. Bakit mo iimbestigahan yung tao, 'di ba? Na alam niya sa sarili niya wala siyang kinalaman, 'di ba? Kung merong kinalaman ng presidente diyan, bakit niya ilalabas 'yan? Make sense, 'di ba? Kasi unang-una, kung alam ni Pangulo PBBM na mapapasama siya rito, kung alam ng ating mahal na Pangulo na madadawit siya rito, bakit niya pagagawin yan? Sinong siraulo ang gagawa na ibisto ang sarili niyang anomalya? Diba? Saldico, alam mo, sa totoo lang, ang bobo mo. Napakatanga mo. Totoo lang. Ang tanga ng statement mo, ang tanga ng ginawa mong script. Kung sino man yung gumawa sa iyo niyan, kung sino man gumawa niyang script na yan, napakabobo nyo sa totoo lang. Kasi hindi namin makita yung logic dito eh. 'Di ba mga kababayan? Hindi natin makita yung logic ng sinasabi ni Saldico na imbestigahan ang ating mahal ang ating mahal na Pangulo nga ang naglantad ng korupsyon eh. 'Di ba? Iimbestigahan niya yung sarili niya? Ganun ba 'yon? Iimbestigahan niya yung sarili niya dahil nasukol kayo. Nasukol sila eh. 'Di ba? Di ba? Kaya ito yung sinasabi natin na malinaw pa sa sikat ng araw na mga gustong lumigtas, di ba? Gusto nilang maligtas ang kanilang mga sarili upang mapagtakpan yung kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan na inilantad ng ating mahal na Pangulo. Tatandaan po natin yan, ang ating mahal na Pangulo ang naglantad ng anomalya nitong mga kutong lupang surot na ito sa Senado at sa Kongreso. Sorry na lang, Saldico, dahil ikaw ang pinakang malaki, no? Ang insertion na ginagawa dyan sa budget. Hirap na hirap kayo sa pagtatanggol mga bayaran ni PBBM. Ay sana all bayaran. Diba? Noel Verano, sana all bayaran. I-welcome nyo yung mga DDS na maliit ang utak.
Ano nyo, i-welcome nyo yung mga maliliit ang utak na DDS. Oh, na hindi kaya makipagdebate at ilabas yung kanilang talino. Di ba? Kasi nga, simpleng arithmetic lang, hindi pa nila magets. Simpleng logic lang, hindi pa nila masagutan. Di ba? Kung bayaran ako Noel Verano, no? Kung bayaran ako ni PBBM ng ating mahal na Pangulo, di sana meron akong sariling bahay. Di sana nanghingi na ako ng bahay kay Pangulo na sa mga proyekto ng ating mahal na Pangulo. For your information, Noel Verano, nangungupahan pa rin ako. Nangungupahan ako ng 10,000 bahay. At wala akong sasakyan. Hindi ako kagaya nila Banat Bay na 1 milyon kada buwan. Hindi ako kagaya nila Dado, nila J. Guevara na nakakakuha ng 1/2 milyon kada buwan. Para lang pabanguhin si Sara Duterte, si Pulong Duterte, at yung mga siblings ni Duterte. Diba, mga kababayan? Noel, pwede kitang pakitaan ng sahod ko sa YouTube. Pwede kitang pakitaan ng sahod ko kay Meta. Yan. Yan ang pwede ko ipakita sa'yo. Diba? Pero kung sasabihin mo na ako binayaran, magpakita ka ng ebidensya na ako'y bayad. Ganun lang kasimple yun. Diba? Ganun lang kasimple yun. Alam nyo, yung mga DDS, pagkatalo na sa conversation, talo na sila sa mga ganitong klase ng usapin, ganyan ang mga banat nila 'di ba? Pansinin niyo, pag nakikipagdebate kayo sa mga DDS, pansinin niyo lang. 'Di ba? Kung hindi tatawagin kang bangag, 'di ba? Bayaran. Trolls. Pero kanino ba yung maraming nag-leak? Kanino ba yung maraming nag-leak na mga trolls? 'Di ba sa kanila? Kaya Noel Verano, hindi na bago sa akin yan. Hindi na bago, sa totoo lang. Hindi na bago sa akin yung ganyang usapin, yung tinatawag kaming bayaran. Hindi na bago sa akin yan. Alam mo kung bakit? 'Di ba? Alam ko sa sarili ko, hindi naman ako bayaran eh. 'Di ba? Binabayaran ako ni YouTube sa ni Meta. 'di ba? Diyan. Binabayaran, sumasahod ako diyan. Pero sabihin mong binabayaran ako, puta. Kung binabayaran ako ni mahal na Pangulo, ang swerte ko naman. Di ba? Mayaman na ako, malamang. Ito yung mga mindset ng mga DDS na hindi ko makuha yung logic. Tapos niyang ilaglag si Pangulong Bongbong Marcos sa di umano'y utos nitong mag-insert ng 100 billion peso worth of projects sa dito pa lang 'di ba? Tanga na yung gumawa ng script ni Saldico eh. Utos daw ng Pangulong PBBM. In the first place, bakit ka uutusan sa insertion? May NEP ang ating mahal na Pangulo. May NEP ang ating mahal na Pangulo. Bakit kakailanganin pa kayo? 'Di ba? Para sa insertion. 'Di ba? Kung gusto magnakaw ng ating Pangulo, 'di ba? Sosolohin niya 'yun. Common sense, 'di ba? Kung gusto ng ating mahal na Pangulo ng insertion at makakickback sa mga proyekto, 'di ba? Hindi na idadaan sa inyo 'yon, Saldico, tanga. Bibigyan pa kayo ng parte ng Pangulo? Ganun ba 'yon? Diba? For example, ako, Pangulo ko ng Pilipinas. Pangulo ko ng bansa. Gusto ko na makakickback ako. Okay? Sa mga proyekto. Gusto ko makakickback ako sa mga proyekto. Meron akong sariling proyekto. Diba? Kaya kong gumawa ng ghost project. Diba? May kakayanan ako. Pero, diba? Bakit ko pa idadaan sa BICAM report? Lahat yan, pagbobotohan yan na mayoryal. Saka bineto bineto mga kababayan. Yung 2025 budget, bineto. Doon palang bulilyaso natong mga to Kaya nga sabi nga ni Senator Ping Lacson,
'Di ba? Alam ko yung pagproseso ng budget. Alam nila lahat. Hindi sila tanga para paniwalaan yung statement ni Saldico. Incompetent nga eh. Incompetent. Kasi ang target nila rito, ang modus nila rito, ang target nila rito, taong bayan. Hindi yung nasa Blue Ribbon Committee, hindi ang nasa ICI, hindi ang Ombudsman, hindi ang DOJ, hindi ang Supreme Court. Ang target nila rito, yung kamangmangan ng ibang taong bayan. Yaan ang gusto nilang atakihin. Kasi alam naman natin, ang mga Pilipino, karamihan sa atin, chismoso-chismosa. Madaling maniwala sa chismis. Tama, mali? Tama. Di ba? Tuloy natin. Bycam ng budget process. Hindi raw nakinabang dito si Ko at 25% o katumbas ng 25 billion pesos daw ang napunta kay PBBM. Mismong staff niya rin daw nag-deliver ng commitment na ito sa bahay ng Pangulo at sa fraternity broad ni Remulla na si Romualdez. Una nang sinabi ni Remulla na wala silang sisinuhin sa investigasyon sa flood control mess kahit si Romualdez pa ang masangkot. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Pero duda si Ko na gagawin ito ni Ombudsman Remulla. Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero bumuelta dito ang Ombudsman. Nafrufrustrate daw ang institusyon dahil binuksan na nito ang kanilang pintuan para magka-oportunidad si Ko makapagsumite ng kanyang ebidensya para umusad ang investigasyon ng maayos. Sa halip, napepuwersa raw silang pagtagpi-tagpiin ang mabibigat na paratang niya na hindi naman kayang tumayo sa Court of Law. Yan yung sinasabi natin. Yung mga kwentong barbero, mga kababayan. Madali lang talaga eh. Madali lang humanap or gumawa ng mga kwentong barbero kagaya ng sinasabi ni Saldico. Kasi nga bakit? May pakikipagsabuatan na siya kay Sara Duterte para sa darating na rally. Diba? Kaya nga ang katanungan, tanong nyo, pansinin nyo, ang mga katanungan sa mga media, okay, ng media, sa mga senador, sa mga kongresista, kay Attorney Claire, ang tanong nila, matatapos ba ni PBBM ang termino niya bilang Presidente ng Bansang Pilipinas? Diba? Pansinin nyo, yun ang katanungan palagi. Kasi bakit? Kasi nga, meron silang gustong ipaupo. Meron silang gustong pagtakpan na nabibisto ngayon ng taong bayan. Diba? Obvious po mga kababayan ko. Obvious na itong mga taong ito ay talamak na ang korupsyon. Talamak na ang gusto nilang pagtakpan. Eto sa totoo lang, bobo na lang ang maniniwala kay Saldico. Bobo na lang. Oo, sa totoo lang. Imagine mo, magnanakaw, paniniwalaan mo. Saka nakakita nun. Pagka pinaniwalaan mo magnanakaw, tanga ka. Oo, tanga ka. May tamang rhythm umano sa bawat seryosong investigasyon, isang sequence na pinoprotektahan ang katotohanan mula sa distortion na kailangan man ng deliberate at careful work, pero ito lang ang paraan para masigurong totoo ang hustisya. Binaypas daw ni Ko ang lahat ng ito dahil sa pag-post niya ng nasabing video online. Sa bawat pagkakataong pinipili raw ng isang witness ang stage sa halip na sworn desk, napepuwersa raw ang investigasyong maudlot at alamin ang mga nasabi at hindi pa nasasabi. Tanong ng Ombudsman, bakit ina-expect ni Ko na tanggapin ang kanyang pahayag at face value kung ang iba pang mga witness ay dumadaan sa scrutiny? Sa huli, inudyok nila si Ko na magsumite ng statements under oath at hayaang sumalang ang mga ito sa seryosong investigasyon. Dahil kung ang intensyon naman pala niya ay ibunyag ang katotohanan, hayaan daw silang i-pursue ito sa tamang paraan. Anila, let the truth stand and let the axe fall where it should. Sa isa sa mga huling media interview ni Ombudsman Remulla, sinabi niyang posibleng isa si Ko sa mga makakasuhang mamabatas bago magpasko.
nadawit si Ko sa flood control scandal matapos iturong may pasimuno umano siya sa billions worth of insertion sa national budget. Siya rin ay naiuugnay sa isang maanumalyang flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro dahil sa kontratista nitong SunWest na hawak umano ng mga Ko. Para sa Agenda Di ba? Talagang paldo-paldo no? Paldo-paldo talaga itong si Saldico. Bagay na bagay, katunog. Saldico paldo, no? Paldo si Saldico. Di ba? Oh, etong hayop na to no? Napakaganda ng statement niya sana kung ito ay mapapatotohanan niya. 'Di ba? Pag siya ay uwi kasi nga gusto nila ng mga kasama niya, ng mga DDS na iparating sa publiko. Oo. Doon sa mga mura pa yung kaisipan. Doon sa mga madaling masulsulan. Oo, yung mga madaling masulsulan. Obvious na obvious. Biruin nyo, saan ka nakakita? Nang wala kang ebidensya, ngal-ngal lang, gusto mo paniwalaan ka. Diba? Ganyan sa social media eh. Maraming ganyan sa social media. Ngal-ngal lang, pero gusto paniwalaan sila. Diba? Magnangangak-ngak lang, pero gusto, no, na anuhan sila, paboran sila. Maglatag ka ng ebidensya, Saldico, 'di ba? Hindi yung puro hearsay kasi mananatiling hearsay 'yan sinasabi mo. Dahil in the first place, yung mga may kaso kagaya mo, yung mga mandarambong na kagaya mo, yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan na kagaya mo, ikaw ang dapat, 'di ba, tumayo sa sarili mo. Panindigan mo yung mga statement mo, umuwi ka dito, i-file mo, 'di ba? At iimbestiga ng Ombudsman at ng Senate Blue Ribbon Committee, mag-under oath ka. Ganun ka simple 'yon. 'Di ba? Alam mo ang tinatarget mo rito yung mga walang social media. Tinatarget nila rito mga kababayan yung mga madaling masuhulan. Madaling masulsulan, madaling machismisan. 'Di ba? Madaling machismisan. Kasi ganyan dito ang kalakaran sa Pilipinas. Aminin natin sa hindi. Madali masulsulan sa social media kahit wala pang ebidensya. Kasi tayo ever since mga kababayan, pag tayo nag-react, pag tayo nagbato ng opinion sa mga ito, sa mga ganitong klase ng senaryo, meron tayong inilalatag na video. May inilalatag tayong mga pictures. May inilalatag tayong mga basis. Meron tayong punctual basis. Diba? Meron tayong mga punctual basis, mga kababayan. Kaya itong sinasabi ni ko sa social media ay kailangan meron ka nang script eh. Napaghandaan nyo yung script, ebidensya, wala kayo. Yun yung tanong eh. 'Di ba? Yun yung katanungan eh. Meron kayong tawag dito. Meron kayong script na nagawa, pero paglatag ng ebidensya wala kayong maipakita. Dapat nilubos-lubos nyo na nila Sara Duterte yung paglalabas ng ebidensya, 'di ba? Hindi yun sa social media kasi magkakaroon kayo ng komplikasyon. 'Di ba? Magkakaroon kayo ng patong-patong na kaso niyan. Lalo, 'di ba? Kasi alam na rin ni Saldico mga kababayan. Remember anak niya po mga kababayan. Anak ni Saldico nagsalita na. Kinahihiya niya ang tatay niya. Hanapin natin Wait lang.
Nasa FB ata eh. Wala dito sa YouTube. Ito yung dahilan kung bakit hindi dapat natin basta-basta na lang lunukin yung supposed Ito yung dahilan kung bakit hindi dapat natin basta-basta na lang lunukin yung supposed pagpapakumbaba ng anak ni Zaldico na si Ellis ko sa kanyang latest statement. If you've seen the IG account of the quote-unquote Nepo Baby, ang sabi niya lang naman doon, in so many words, galit din daw siya sa korupsyon, na recently lang din siya naging aware sa extent ng corruption allegations laban sa kanyang ama, na matagal na raw nagkaroon ng lamat ang kanilang relasyon. Dumistansya din siya sa yaman ng kanyang pamilya at ang bottom line lang naman, gusto niyang sabihin na pinagsikapan niya kung anong meron siya ngayon. Kaya siya daw independent na siya since he was 16. He's now in his mid-20s. At yung fashion brand na ipinundar niya ay napondohan gamit ang kanyang sariling ipon at mga side projects, pati na rin utang galing sa kanyang ina. So, absuelto na ba siya? There's a paper trail, his name is on it. I always tell people, my co-reporter Casey Valmonte and I started investigating Zaldico back in January 2024. March 2025 lang na-publish yung report namin. So matagal talaga yung proseso ng aming pag-iimbestiga. During the course of our research, napag-alaman namin na maging yung mga anak ni Zaldico bahagi ng Sunwest Empire na kanyang pinandar. To refresh your memory, Sunwest is a super contractor founded by Zaldico that has bagged billions of pesos in DPWH projects. Top flood control contractor ito, pero may mga proyekto raw itong substandard. Zaldi has divested from the scandal-plagued Sunwest Construction, pero he remains a shareholder in a number of sister companies of Sunwest Construction. So here's the Sunwest company structure. As you can see sa mapa namin, Michael Ellis is a shareholder in numerous sister companies of Sunwest Construction. Bigay tayo ng a few examples. Dito sa Albay-based resort developer na Misibis Land, nag-invest si Ellis ng 87.25 million pesos sa kumpanya just in 2023. Dito naman sa Embarcadero Land Ventures, a real estate developer, nagpasok si Ellis ng 125 million pesos also in 2023. Sa Eco Realty Ventures, may shares siya amounting to 100 million pesos. Baka sabihin nyo, ibang kumpanya naman yan, not necessarily Sunwest Construction mismo. Totoo, but we reviewed the financial transactions of Sunwest Construction and we learned na may history ito ng pagpapautang sa mga sister companies ito, gaya ng Misibis Land. Sabi namin sa story namin noon, para bang the companies create their own business ecosystem. Pero ang sagot sa amin ng Sunwest noon, all loans are regular. The point is, his role in these companies challenges the claim that he's been trying to separate himself from the co-family name since he was a teenager. Tsaka wow, imagine niyo, a 20-something young adult na hindi nakapagtapos ng college, mayroong daan-daang milyong piso pang invest sa mga kumpanya. Sa totoo lang, common practice naman ng mga Philippine family firms na gamitin yung pangalan ng kanilang mga anak as shareholders ng negosyo kahit pa hindi naman sila fully involved dito. Pero that's something that Ellis should explain to the public. We asked him on Instagram about it, hindi pa tayo na-replyan. Aminado naman si Ellis na para mapondohan yung fashion shows ng kanyang lifestyle brand, meron siyang access to resources that normal business owners wouldn't. Pero doon din nagugat yung galit ng taong bayan ng quote-unquote Nepo Baby na gaya niya ay mas madali ang presa sa buhay dahil sa impluensya ng kanyang magulang. And in this case, magulang na di umano'y sangkot sa pangungurakot sa kaban ng bayan. The good thing in his statement, if you were to give Ellis the benefit of the doubt, is that he has spoken out against his father kahit gaano pa yun kahirap, publicly urging Congressman Zaldico to come home and face the allegations against him. That takes guts, lalo pat sa kultura natin mga Pilipino, hindi usually katanggap-tanggap na punahin publicly ang iyong pamilya. I'll end this video with a statement from the Student Council Alliance of the Philippines. Sabi ng grupo, ang tunay na sinseridad na susukat hindi sa salita, kundi sa gawa. Hinahamon nila si Ellis ko kung sincero talaga siya, isa publiko niya ang lahat ng kanyang business interests, mag-divest sa mga kumpanyang lumago sa tulong ng korupsyon, at isauli ang anumang nakaw na yaman. Kakasa kaya si Ellis sa hamon? Kung gusto niyo pa ng ganitong diskusyon, mag-download na kayo ng Rappler Community app. You want great hair? Pero tutuchang-tuchang. May sagot right here. New Pantene Supplement Conditioner with provitamin and collagen. Smooths out to chunk easily for smoothness. It's not luck, it's Tapos sa kay Pantene. Mio, shoutout
Di ba? Ito mahirap talaga mga kababayan. Yung ikaw yung magnanakaw, ikaw yung paldo-paldo. Tapos maglilinis ka ng pangalan mo. 'Di ba? Mami, pabili nga ako. Si Clyde. Tabako. Pabili tayong tabako, mga kababayan. Wala na tayong tabako. 'Di ba? Hindi, seryoso mga kababayan. Ang mga maniniwala dito kay paldo-paldo ko, tanga. Saka nakakita, paniniwalaan mo, pinakang malaking ninakaw, paniniwalaan mo. Bakit hindi ka makapag-under oath? 'Di ba? Bakit nung nalaman mo na sasagasaan na kayo ni Pangulo, hindi ka na umuwi? 'Di ba? Real talk, bakit? Bakit? Okay? Yun ang katanungan namin, Saldi ko. Bakit hindi ka umuwi nung nalaman mo na during SONA, kasi bago pa lang mag-SONA mga kababayan, plano na ni Pangulo na ibulaslas at sagasaan yung mga anomalya sa gobyerno. Nalaman na ni Saldi ko, kaya umuwi na siya, 19, okay? Bago mag-SONA, bago pa lang mag-SONA, alam na niya na masasagasaan na siya at sasagasaan na siya ni PBBM. Dahil sa mga anomalya ng project control, diba? Flood control project, di ba? Diyan natin makikita mga kababayan na itong ganitong klase ng mga tao na magnanakaw, sila pa yung malakas ng loob, sila pa yung malakas ang loob na magmalinis. Di ba? Bakit kaya ganun? Dito sa Pilipinas, mga kababayan, kung sino yung malakas magnakaw, sila pa yung parang api, no? Parang sila pa yung inaapi natin. Di ba? Natatawa nga ako dito, bago daw siya husgahan, pakinggan daw muna siya. In the first place, umuwi ka dito para mapakinggan ka ng sambayan ng Pilipino. Tama, mali? Diba? I-under oath mo lahat ng statement mo. Ilagay mo sa legal. Kasi legal basis po yung pinag-uusapan dito. Hindi illegal. Ikaw sanay na sanay ka kasi sa illegal. Diba? Ito si Saldi ko, sanay na sanay kasi sa illegal, kaya ganyan mga kababayan. Diba? Kaya ganyan siya, kumbaga, confident, diba? Na magladlad sa publiko, sa social media, dahil alam niya hindi illegal yan eh. Illegal yan eh. Tandaan nyo po mga kababayan, walang hustisya ang social media. Mahuhusgahan ka lang dyan sa social media. Tandaan nyo po yan. Sino ang nakulong or sino ang sino ang nakakuha ng katarungan sa social media mga kababayan? Ang EJK victims ba nakakuha ng hustisya? Na ipakulong ba ng social media si Digong? Hindi po. Kaya ang ginawa ng butihin nating senador na si Senator Trillanes, hindi niya tinantanan. Nag-file siya ng case dito, ibinasura. Binasura, ayaw tanggapin sa ombudsman, okay? Ni Martires. Di ginawa ni Senator Trillanes at ng mga EJK victims, sa ICC nag-file ng case. Diba? Ngayon, nakakulong si Digong. Yun, ganun ang proseso. Hindi yung ganyan na pagsasalita ka for what? For sympathy. For sympathy lang naman yung ginagawa ni Saldi ko eh. Diba? Kahit sinong tarantadong mandarambong, kayang gawin yan. Kahit sinong magnanakaw na batikang magnakaw, kayang gawin yan. Lilinisin yung pangalan niya. Hindi ka YouTuber. Sa totoo lang. Hindi ka content creator. 'Di ba? Legal na proseso ang hinahanap namin dito. Legal basis ito, Saldi ko. Saldi ko paldo. Legal basis ang kailangan dito. Hindi
pityo-pityo na statement mo na scripted pa. Naputang ina, yung mukha mo, AI pa. Di ba? Oh. AI pa yung mukha mong hindot ka. Saka nakakita no na, di ba, sa social media hihingi ka ng hustisya. Na gusto mo paniwalaan ka ng taong kagaya mong bobo, tanga ka. Di ba? Kaya eto mga kababayan, magsilbing aral sa atin ito, yung mga ganitong klase ng tao na hindi mo na kailangang anuhin pa di ba? Hindi mo na kailangan seryosohin pa. Di ba? Pagtawanan mo na lang, sapat na. Kasi nakakatawa lahat ng statement niya. Oh. Eto naman, pakinggan naman natin ito. Kanina sabay ng Senate Blue Ribbon. Wait lang, Etong sinabi ni Sir Ronald, okay. Committee hearing, naglabas ng video sa kanyang Facebook page si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kung saan sinabi niya ang kanyang nalalaman sa issue ng mga maanomalyang flood control projects. Kunin natin ang reaksyon ng ating suking political analyst at dating Cabinet Secretary, si Sir Ronald Llama. Sir, magandang gabi po. Welcome sa Arangkada Balita. Ayan isang political analyst, okay, na si Ronald Llama, si Sir Ronald. Okay, pakinggan natin siya. Ronald. Kung parehas kami ng analisasyon. Hindi kasi common Common po yung ginagawa nitong mga kutong lupa na ito. Okay, sir, mo naka-mute po Sir Ronald? Pabili. Nasa Japan kasi si Sir. Oo, kaya Sir Ronald? Hi! Yes, Sir Ronald. Ako, kasi Hi, magandang gabi. Pasensya na. Okay na po. Magandang gabi, Ninya. Tsaka Jack, long time no see. Yes, long time no see, sir. Definitely, huli kami nagkita na nag-shopping si Sir. Anyway, sir, sa init ng ramen dyan sa Japan, ang mga naging inilabas na pahayag kanina ni dating Representative Zaldico, ano po ang unang naging reaction nyo nung lumabas ito? Well, dapat hindi naman kagad i-reject yung ganyang klaseng mga statements. No? Kailangan busisiin na maigi yung kanyang mga sinabi. Pero at the same time, hindi naman dapat tanggapin agad as gospel truth yung kanyang mga sinabi. No? Dahil nga, nung una ko napanood dyan, akala ko AI Dahil medyo nagulat ako na yung head ng Appropriations Committee ay sinasabi na yung presidente ay nag-insert sa sarili niyang budget. Yung NEP kasi, budget siya ng presidente, the president's budget. At ang sinasabi ni Saltico ay kinausap siya ng presidente para mag-insert ng 100 billion dun sa NEP. Parang yung logic kasi dyan, bakit hindi mo nilang ipinasok sa NEP? Ba't kinakailangan mo pang i-insert? Parang hindi siya logical. Kaya nagkakaroon ng problema yung narrative ni Saldico. Totoo rin naman yung sinabi niya na ang nag-release talaga ng unprogrammed funds, yung presidente. Totoo yun. Power yan ng executive. Pero yung pag-insert sa BICAM, ang gumagawa kasi niyan yung mga legislators. Yung mga congressmen, especially yung head ng Appropriations Committee, at yung mga senador. Specifically, yung head ng APRO ng Senate. Pero in this case, parang yung Senate President yata ang gumawa ng insertions. No? Kaya... so meaning to say, mga kababayan, no, pagka ang gumawa ng insertion ay ang Senate, President, at ang ito si Saldico na nga, 'di ba? Possible talaga na magkakasabwat sila nila Chis Escudero, 'di ba? Tapos kunwari gagamitin yung pangalan ng ating mahal na pangulo, pero obvious na gusto nilang gamitin yung pangalan ni Pangulo para mapagtakpan yung talagang agenda nila. Yung kanilang krimen na ginawa sa taong bayan. Diba?
ayun o, mismo ang linaw-linaw ng pagpapaliwanag ni Sir Ronald Llamas, 'di ba? 'Di ba? Na pwede naman ano na ni Pangulo yan sa NEP, sa NEP, 'di ba? Bakit aantayin pa yung BICAM? Diba? Yun, that's the common common answer. Sa mga simpleng sa mga katanungan, 'di ba? Natin lahat. Sa simpleng katanungan natin lahat. Bakit kailangan sa BICAM pa? 'Di ba? Isinisingit na lang nila Saldico at ng mga kasabwat nila na sinabi ni Pangulo na insertan. Pero eto madaling sabihin, kahit sino po pwede magsabi niyan. Tama, mali. For example, ikaw nagtatrabaho ka. Sabi mo dun sa gwardiya, may ipupuslit kang produkto. Hindi, nakausap ko na si boss. 'Di ba? Nakausap ko na si boss. Nakausap mo na si boss? Oo, nakausap ko na si boss. Ilalabas daw to, ihatid daw to sa kanila. Ngayon, hindi ka ba magtataka or hindi ka ba magtatanong asaan yung sinabi ni boss? 'Di ba? May chat ba kayo ni boss? Meron ba kayong tawagan ni boss? Meron bang tawag si boss sa'yo? 'Di ba? Or i-confirm mo sa boss. You have to, 'di ba? You have to talk first dun sa pinakang boss mo. Boss, totoo ba 'tong sinasabi ni ganito? Na magpupuslit siya ng kontrabando dito sa bodega. Ganun. So dito pa lang obvious na, 'di ba? Na walang direktang pupuntahan itong sinasabi ni Zaldico. Questionable, ika nga. Mas mahalaga na bumalik na lang dito si Saldico. Correct. Para yung sinasabi niyang mga katibayan, yung sinasabi niyang resibo, ay ma-scrutinize natin ang gusto kung siya ay totoo o hindi. Correct. Pero offhand, ay parang medyo weird lang na yung presidente ay nag-i-insert sa sarili niyang budget. No? Yung NEP na siya ang gumawa. Kaya yun lang ang tingin kong dapat nating maging circumspect tayo. Tsaka sir, and partner, kung matatanda natin sa zona ng Pangulo, dun siya mismo ang nagbulgar nga nitong mga anomalya sa flood control projects. Posible kaya yun na siya magbubulgar ng something na pwede palang bumalik din sa kanya eventually? Yes. At a certain level kasi, kinakailangan ng presidente ng command responsibility. Diba? Halimbawa para sa NEP. Pero yung usapin kasi ng BICAM, yung usapin ng insertions, mas responsibility yan ng Senado at saka Kongreso. Diba? Doon pa lang huli na sila diba? Doon pa lang huli na sila. So, sinong paniniwalaan natin? Yung mga may alam sa batas o yung mga magnanakaw na gustong iligtas yung sarili nila sa pagnanakaw nila? Diba? I mean, come on, diba? Hindi tayo pinanganak kahapon. Hindi tayo tanga. Hindi tayo pinalaking mangmang ng mga magulang natin. Puwera na lang talaga kung tanga kang pinanganak. Diba? Nakagaya ng mga DDS. Pansinin nyo sa mga DDS. Meron pa rin silang, tawag dito, nonsense na pakikipag-argumento. Diba? Nonsense na kasi yung pagiging pagiging tao nila 'di ba? Kaya dito na lang sila bumabawi sa pagiging kulto nila, 'di ba? But anyway mga kababayan, no, dito na lang muna natin puputulan ang ating live at I hope na naliwanagan tayo sa usapin na ito. No, maraming salamat po sa lahat na nanood na kasama natin ngayong gabing ito. Mabuhay po kayo and God bless.